Hi everyone, welcome to Mr. Queen PH at ito ay isa na namang collective love reading, energy check in you and your person. So let's see what's going on sa inyong relationship para ito sa may mga connections. Pwede rin namang ito ay nangyari sa inyong past or recent past. Okay? So, if you are interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment kung paano mag-book for a private reading. This is also a timeless reading, so anytime na mapanood nyo to, as long as makaka-resonate kayo, this reading is for you. Okay, tinan natin yung stronger signs for this reading. Just a confirmation para kanino ang reading na ito. For Aries, Sun, Moon, Rising, Venus, pwede ikaw to or the person that you're dealing with. You have, Aries na naman, lakas ng Aries You have Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Leo. So Aries, Leo, Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus. Can be any sign as long as makaka-resonate kayo. Okay? So tingnan natin ang recent past energy. What is the recent past? The Eight of Pentacles. Meron ditong ine-effortan na relationship. The Temperance. Oh, parang nanunuyo. Oo. Maaring ikaw to or the person that you're dealing with na trying to work things out. Pinapakita niya na seryoso siya sa'yo. Facade. Obsession. I feel like this person is really into you. Na tipong, parang may gusto siyang patunayan. No? But I don't know if this person is talagang masasabi mong in love. No? But it seems na parang meron siyang obsession or parang meron siyang gustong-gusto sa'yo na uh, maaring this person will take pride on it. Na tipong magiging proud siya sa sarili niya pag nakuha niya yon. Okay? Let's see your current situation or current energy ng inyong relationship. What is the current energy of this relationship? Oh, Three of Swords. Nako. Someone here is heartbroken. Posible na pwedeng in the past kasi merong nag-o-obsess about someone. So maaring pwedeng na-realize ninyo that this person is hindi talaga pagmamahal yung gusto. Pwedeng meron lang siyang gustong makuha sa'yo. Na ayun nga, na kapag nakuha niya is para siyang nanalo, para siyang, alam mo yun, na pinaghirapan niya. Ano ba to? Ano ba tong nakuha na to? And then, nung nakuha niya na yung gusto niya, ayun, umalis. Nag-walk away na. Ayun. So, you were left alone. O, pwede rin namang reversal yung roles nito, ha? Pwedeng kayo yung umalis. Lalo na't na-realize nyo na hindi pala maganda yung intention ng taong to sa'yo. Okay, let's see what else. Current energy ng relationship na to. Connection ng collective. Contracts, commitment. Pwedeng meron ditong nagbe-beg. Parang gusto niyang ayusin. Oo, it seems na merong na-discover dito, yung other person, pwedeng ikaw or the other person, about the intention. And then, nung na-discover na is, parang sinasabi na hindi naman talaga yun yung intentions ko. Parang ganon. And this person wants to work things out with you. Gusto niyang makipag-ayos, makipagkasundo. But I don't know if you will give this person a chance. Kasi
may commitment na rito eh. So, pwedeng ikaw, kinomit mo na yung sarili mo with this person, pero hindi pala siya seryoso. 'Di ba? Tapos, nung nalaman niya na ikaw pala seryoso sa kanya, saka naman siya, naghabol. Okay. Yung feelings ng person mo, ano yung feelings ng person ng collective? 5 of Wands. Very defensive yung person mo. Na parang, I feel like this person is telling you na wala siyang kasalanan. This person is, parang may pinagtatakpan pa rin siya. Oo. Ano yung feelings mo? Oh. Okay, you have the 7 of Swords. Feeling mo niloko ka niya. Oo. Maari kasi itong person na to is, uh, yun nga yung sinasabi ko sa inyo na parang meron siyang gustong patunayan or gustong makuha sa'yo. And then, nung nakuha na niya, saka na siya gustong umalis. Parang ganon. And I feel like, ramdam mo yung panloloko niya sa'yo, pero hindi niya inaamin yung panloloko niya. Parang, lagi siyang merong dahilan na hindi totoo yun, na hindi totoo yung intentions na iniisip mo, na intentions niya. Ano yung feelings ng person ng collective? Oh, diba? Oh my God. Baka gusto lang nito, third parties. Yung iba siguro sa inyo, hindi nyo alam na ginawa kayong third party ng person na to. Na parang gusto lang niya na merong ibang option. And you feel betrayed, no? With the 7 of Swords, 9 of Swords, 6 of Wands. Medyo mayabang itong person that you're dealing with. Actually, after mo malaman kung ano yung kalokohan ng person na to, tinatry mo pa rin na parang kalmahin yung sarili mo. Na hindi totoo yun. Parang ganon. But definitely, meron ditong pinagtatakpan yung person mo. Pwedeng hindi mo alam na pinasok ka sa third party situation. Maaring meron lang talaga siyang gustong makuha sa'yo. And then, ngayon, you feel betrayed. Parang, I feel like meron kang nalaman towards this person. No? Oo. May natuklasan ka sa kanya. About sa intentions niya sa'yo. Ano yung mutual feelings ninyo? Ibig sabihin, pareho nyo nararamdaman sa isa't isa. Ano yung mutual feelings? Alam nyo, ang nasa-sense ko rito is more on sexual desire, more on sexual connection, more on sexual attraction. Okay? So, pwedeng attracted kayo sa isa't isa sexually, and somehow, na may mga areas of life na nasa-satisfy kayo sa relationship ninyo. But, meron kasing point of comparison dito na I feel like pwede kasing hindi lang ikaw yung third party, pwedeng siya rin, third party rin siya. You get what I mean? Na pareho kayong nasa iba't ibang relationships, and then somehow may temptation sa inyong dalawa, and you tried this connection, this relationship, and then yung nalaman ninyo na may kanya-kanya pala kayong relationship, and doon na mas lalong naging magulo. But I feel like for, personal satisfaction, yung mutual feelings ninyo pareho.
And eto lang, meron ditong na-in love. Oo, I'm seeing na pwedeng nung una, alam nyo na this is not a serious relationship, kaya lang pwede nagkaroon ng attachment, na in love yung isa, umasa. So, ngayon, hindi na niya na-control yung emotions niya. Pwedeng ikaw to or the person that you're dealing with. Diba? Forbidden love. Naging tragedy. And then, meron dito pareho kayo, natauhan na, teka, this is not, this is not good. Meron ditong unexpected or surprise. So, pwedeng natuklasan nyo pareho na, medyo complicated yung situation na pinasok ninyo. Some of you, parehong third party situation sa side mo, sa side niya. Okay, ano yung intention ba ng person mo? Sa totoo lang, ano ba yung intention niya sa'yo? Intention niya, control. Ewan ko, yung iba sa inyo, hindi, pero although hindi naman sa lahat, no? Meron dito nagpustahan pa. Oo, pwedeng sa kaibigan niya, napustahan, si ganito. Gustuhan ako nito. With the Empress, ito kasi yung, yung Venus energy to, no? So, physical, no? Something physical, something that is, kumbaga, masarap, masarap or magandang tingnan, ganun. So, I feel like, this person, as yung kanyang intention towards you, intention niya to control over you, or, to have control in your life. Pwede kasing beneficial rin sa inyo tong relationship na to. Pwedeng meron ditong nagbe-benefit sa finances na may tumutulong, no? Parang may kapalit na, okay, third party ka, pero you will also receive yung mga gifts or financial support. Okay? So, parang this person, as an intention, I feel like gusto ko naman yung alagaan. Kaya lang, under ng control niya. Na tipong, kung sumusunod ka sa gusto niya, wala kayong problema. Pero kung kumukontra ka, doon kayo magkakaproblema. Ang ano lang dito is, kapag tapos na siya, okay, aalis. Mawawala na to, iiwas. Avoiding, running, ghosting, blocking off. I feel like meron talaga ritong nahulog. So, it's either ikaw nahulog ka na sa kanya or yung person mo nahulog sa'yo, pero yung isa detached. Na parang stick siya dun sa napag-usapan na walang attachment. Yeah, but I think since this is ito yung intention ng person mo, so, kapag yung tipong parang nahulog ka na sa kanya, saka siya bibitaw, ano ba yun? Paka-unreliable. Okay. Anong hindi mo alam sa person na to? What you don't know about this person? The Wheel of Fortune, the King of Swords. I think this person, medyo mahirap siyang i-manipulate. Okay? Kumbaga sa laro ng chess, advance siya mag-isip. A few steps ahead siya. Okay? So, kung ikaw yung parang naging mas emotional dito, parang ikaw yung mas magiging talo dito sa relationship na to. Kasi parang, I feel like sa kanya, this is a game. This is a game of feelings. Parang kaya niyang umarte sa relationship. Kaya niyang, parang alam niya kung ano yung kiliti ng isang tao para magustuhan siya, ma-fall sa kanya. Pero pag ayaw na niya, this person, pwede siya maglaho na parang bula. Rejection. O, diba? May deception talaga. Hindi, ito yung what you don't know eh.
twin flames, okay. Alam nyo ba, yung iba kasi, akala nila yung twin flames is all kilig-kilig. No. Actually, kung meron kang makakarelasyon, mas maganda na hindi twin flame. Mas maganda na soulmate mo. Kasi pag twin flames, ito yung person na darating sa buhay mo na bibigyan ka ng life's lessons. This can be a very toxic relationship na parang, kaya nga twin mo siya twin flame mo kasi pareho kayo na parang ah, tinatapatan yung ugali mo. So, kung may masama kang ugali, siya tatapatan niya rin yung samang ugali yun para magka-conflict kayo. And then, from that conflict, you will learn that lesson. Kung ano yung dapat mong matutunan. Kasi it's like you are mirroring each other. Para nakikita mo kung ano yung mga bagay na kailangan mong ayusin sa sarili mo at i-work out sa sarili mo. Ipinapakita yan ng twin flame mo. So, yung iba sa inyo, itong twin flame na to, dumating siya sa buhay nyo is because meron silang lesson na ibibigay sa inyo. Or pwedeng ikaw rin, may lesson ka na ibibigay sa kanya. Okay? But definitely, what you don't know is this person ay meron siyang other intentions na ng panloloko. Okay? May mga, siguro sa maraming sinabi niya, wala pa sa kalahati yung totoo. Okay, ano yung action ng person mo? Ano yung action ng person mo? Ace of Wands. Ten of Cups. Alam mo kung meron tong asawa or family, this person will go back doon sa family niya. Ano yung action mo? Oh my God. So parang mas ikaw yung affected. You will still try to hold on. In this relationship. Kaso parang ikaw yung mas mahihirapan. It seems na parang this person might be your karma. Okay? So no offense meant sa inyo ha. But ganun na pwedeng meron kang lesson na kailangan matutunan pagdating sa relationship. Kaya dinala tong taong to sa buhay mo para may tutunan ka. Meron kang ma-realize. Where's this relationship going? Saan ka papunta? Eight of Cups, leaving a situation. Meron na kasing na-fall dito, so pwedeng ikaw yung na-fall sa person na to. But no worries, no? Kasi eventually makaka-move on ka naman sa person na to. As long as willing ka. Oo, meron kasing na-in love na nahulog. Log. Nahulog. Oo. So, where's this relationship going? Someone is walking away from this situation. Kahit na andun pa. Pero feeling ko naman sa kanya, maaring meron din siyang resentment or parang feeling guilty rin siya sa ginagawa niya or sa ginawa niya. Kaya lang pwede kasing, yung parang usapan niya na walang seryosohan, pero ang nangyari, may umasa, may na-attach. So, doon na nagkaroon ng problema. But with the Four of Swords, definitely, healing is going to happen. Okay? Makaka-recover ka rin naman dito. It's just a lesson that you need to learn. Okay? So, that is your reading collective. Kung meron kayong situation na gusto nyo i-read natin, comment nyo lang dyan. Kung naka-resonate kayo, comment nyo rin. Okay? So, thank you so much and bye!